Another good news mga kapatid, no? Parami nagulat dito sa ginawa ni PBBM mga tol at talagang kamangha-mangha. Tignan nyo tong title mga tol. Ayan o. 10.8 billion pesos na utang ng ating mga kababayang magsasaka burado na ayon kay PBBM mga tol. Di ba palakpakan naman yan? Di ba ganyan yung mga magagandang mga tol, no? Magagandang balita, lalong-lalo na para sa mga magsasaka, di ba? Kasi mga tol, yung 10.8 billion pesos, hindi biro-birong halaga yon. Baka hanggang kaapu-apuhan na nila mga tol, nagbabayad pa rin sila. Pero eto, yan no? Burado na ayon kay PBBM. So ito, panoorin natin tong balitang to mula rito sa PTV Philippines mga tol, no? Malaya na mula sa bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkakautang. Malaya na, no? Malaya na. Malaya na mula sa bilyon-bilyong pisong halaga ng pagkakautang ang ating mga kababayang magsasaka. Inahayag yan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan sinabi nito nga burado na ang aabot sa 10.8 billion pesos nilang amortisasyon, interes o surcharge. Biruin mo para ka natanggalan ng napakalaking kawayan sa lalamunan mo. Hindi tinik eh. Hindi tinik mga tol. Sa laki ba naman ng halagang yan? No? Kahit nasabihin natin yung 10.8 billion na yan ay hindi naman sa isang magsasaka lang. Kumbaga sa lahat sa kanila. Pero napakalaki pa rin yan mga tol. 10.8 billion pesos yan eh. Napakalaki niyan, di ba? Pero burado na. Malaya na mga kapatid sa utang etong mga kababayan nating magsasaka. No, so malamang malaking kaluwagan ito sa kanilang paghinga at maraming salamat no dahil ginawa ito ng ating presidente. Wala na pong babayarang amortisasyon, interes o surcharge ang ating mga magsasaka sa kanila na ang lupang matagal nilang pinaghirapan. Napakagandang balita niyan mga tol. 'Di ba? Kasi yung lupang pinagsasakahan nila, binabayaran nila yan mga tol eh. Kadalasan nga habang buhay mong babayaran eh. Kasi biruin mo mga tol di ba pag nag-loan ka ng bahay, minsan umaabot ng 30 years bago mo matapos yan. Eto mga tol, 10.8 billion ang usapan dito. Hindi milyon-milyon lang to, di ba? So, gaano nila katagal babayaran yan? May interest pa yon, surcharge pa, o di ba may amortis. Dito mga tol, burado na. So, ayan sa kanila na. Sa kanila na ang lupang matagal nilang pinaghirapan, mga tol, no? Yan ang mga magagandang balita. Dahil dito, wala nang kailangan pa umunong bayaran ang ating mga kababayan na matagal na panahon nang naghihintay ng kanilang pagmamayari na lupang sinasaka. Matatanda sila na may-ari ngayon ng lupang sinasaka nila. Napakahusay. Ang binisita ni Pangulo ang ilang lugar sa bansa para mamahagi ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na bumubura sa pagkakautang ng Agrarian Reform beneficiaries. Mahusay mga kapatid. Okay, ituloy natin to isa pang balita mga kapatid. Mula naman dito sa UNTV News. Yan Pilipinas at Japan, National Security Advisors, pinagtibay ang suporta sa freedom of navigation at international law. Sabi rito sa report mga tol, patuloy ang pagpapalakas ng puwersa at kasanayan ng hukbong katihan ng Pilipinas at isa sa kanilang inaasahang katuwang ang bansang Japan. Panoorin natin to mga tol mula rito sa UNTV News. Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way... Isa sa dapat nating pagkuhanan ng knowledge kung paano protektahan is yung Japan mga kapatid, kung paano sila magprotekta sa kanilang sariling bansa. Kasi kahit naman nung dati pa di ba, advanced na sila mga tol lalo pa kaya ngayon, sobrang sobrang advanced na talaga ang Japan. Pag pumunta ka nga dun sa kanila, kakaiba yung mga technology talaga dun So isa to mga kapatid sa kailangan talaga nating pagkuhanan ng idea o ng kaalaman sa kung paano natin poproteksyonan naman yung sarili nating archipelago. They're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us. Diba? Kung paano daw nila pinoprotektahan yung bansa nila is magandang template para sa atin. Preparation.
Naghahanda na ang Philippine Army sakaling iratipika ng bansang Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, may mga nakalinya na silang mga pagsasanay kung tuluyang ipatupad ang kasunduan. Nice. On the side of being able to move forces from one major island to another major island, just like what they're doing. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na asahan na ang mas malalim na kooperasyong pangmilitar at pagsasanay kung tuluyang maisa sa katuparan ng RAA at maaprobahan ng bansang Japan. Pagdating sa militar mga tol, mahusay din tong Japan. 'Di ba? Kung naaalala ninyo mga tol, isa to sa mga mananakop nung panahon ng World War II, 'di ba? Isa to sa mga sumakop sa atin. Ibig sabihin may kakayanan silang gawin yung mga ganung bagay. Malakas na talaga sila noon pa at iba yung strategy nila. 'Di ba? So, sabi nga gano'n nung nagsasalita kanina, pangalan nito. Yan, yung nagsasalita kanina diyan, 'di ba? Yung pwede nating gamitin bilang template yung pamamaraan ng Japan kung paano nila pinoprotektahan yung kanilang soberanya, yung kanilang archipelagic, kung paano nila dinidepensahan yun. Magandang magamit natin yung ganong pamamaraan. Kaya etong pagsasanib puwersa na to, di ba? Yung pagpapatibay ng pagkakaisa o pagsasama ng PH at Japan, malaking bagay to para sa Pilipinas. Inaasahan ngayong taon matatalakay sa Japan Parliament ang RAA. Pero habang wala pa ito, may mga isinasagawa ng pag-uusap ang dalawang panig. We are having high-level arrangement already on areas that we can work on. So as when it is ratified, we are ready to be able to work with them. It's our humanitarian assistance response, HADR. We have the same setup. So Japan is also having this calamity threats so as with the Philippines. So this is one area. And then second, of course, is our land platform capability development. Saka isa pa, pareho natin silang nakakaranas ng pang-aangkin ng China, mga tol, di ba? Isa rin yan sa mga pinoproblema nila, mga tol, itong bansang China. Problema rin ng Japan yan kasi nga meron silang area o meron silang isla na inaangkin din ng China at ilang beses na nga pumasok sa kanilang airspace ang China. 'Di ba? Ang pinagkaiba lang sila nagde-deploy agad-agad sila ng fighter jet sa atin. Ewan ko ba kung saan napunta yung mga ganun natin. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong June 8, 2024 sa ikalawang Philippine-Japan 2+2 meeting. December 16, 2024, ipinasa ang Senate Resolution number 1248 ng walang pagtutol. Ibig sabihin nito, tapos na ang ratifikasyon ng RAA sa bahagi ng Pilipinas at inaantay na lamang ang katulad na resolusyon sa Japan. So naretipikahan na dito sa Pilipinas, sa Japan na lang para talagang mas mapagtibay. Samantala, nakausap sa telepono ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang counterpart nito sa Japan na si Okano Masataka kahapon. Napag-usapan ng dalawang security advisor ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang tugunan ang mga issue sa West Philippine Sea. Yan di ba? Pinagtibay din ng dalawang bansa ang suporta ng bawat isa sa freedom of navigation at international law sa South China Sea at East China Sea. Yan, yung freedom of navigation kasi isa yan talaga sa pinoproblema natin . Di ba? Hindi tayo makapaglayag ng malaya nang walang sumasagabal sa atin, di ba? Hindi lang freedom of navigation di ba? Pati nga sa airspace inaangkin din yun, maging yun inaangkin ng China Biruin mo, ito pinaka-latest issue, di ba? Yung eroplano o helicopter ng China na pumaibabaw doon sa ating eroplano ng BFAR, mga tol, na nagdulot ng ng panganib, di ba? Muntikan na talaga tayo doon, mga tol. Inaangkin nila, sinisisi nila tayo dahil hindi daw tayo humingi ng pahintulot sa Chinese government. Biruin mo. Sa ibabaw ng ating exclusive economic zone, kailangan natin humingi ng pahintulot sa kanilang gobyerno. Grabe, di ba? Tindi. Pati na rin ang kahalagahan ng isang... Samantalang hindi nila ginagawa yun, mga tol, pumapasok sila sa airspace ng Japan. Walang pahintulot, di ba? Bastusan nga di ba? Ang gusto nila, mga tol, galangin nyo kami, China kami. Mga abnoy, Ang malaya at bukas na Indo-Pacific region.
Nagkasundo ang dalawang NSA na patuloy na magtutulungan para sa seguridad ng Japan at Pilipinas at ipagpatuloy ang trilateral na kooperasyon kasama ang Estados Unidos sa ilalim ng bagong administrasyon ni US President Donald Trump. Ryan Lacanlale, UNTV. Alright mga kapatid, ito ang mga balitang ating nasagap ngayon at napanood. No? Pwede ka magbigay ng iyong commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. No? But again, balikan natin mga tol yung kaninang balita. Good news yun dahil burado na ang 10.8 billion pesos na utang ng mga kababayan nating magsasaka na malamang siguro ngayon ay nagdidiwang sila at napakaganda ng kanilang pagtulog, mahimbing kasi kinabukasan gigising sila na alam nila yung lupang sinasaka nila ay kanila na. Diba? Napakagandang balita nun. Anyway, maraming salamat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.